So ngayon guys, pag-usapan natin tong confidential Chinese triad tattoo ni First District of Davao Representative Paulo Duterte noong siya ay Vice Mayor pa lamang ng Davao, na paulit-ulit siyang tinanong ni Trillanes kung are you willing na ipakita yung back tattoo mo. And ito namang si Vice Mayor pa lamang noon, Paulo Duterte, lagi niyang sinasabing hindi. So, 'di ba, nakakapagtaka. Pero ito yung pinakamasakit sa part ni Trillanes kasi parang ginawa siyang hunghang. Ginawa lamang ho siyang comedy na kumbaga nagsasalita siya pero parang hindi siya pinapakinggan kasi yun naman talaga yung natanim na mechanism, na mindset sa atin ni former President Rodrigo Roa Duterte na itong si Trillanes ay sinungaling. But now ngayon guys, ito yung realization ko na halos lahat ng mga sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes parang ngayon ay nagkakaroon na guys ng dots, nagkakatugma na. Wait lang, magbigay ako sa inyo guys ng example. Ito, sabi dito sa balita, Antonio Trillanes on Duterte's alleged multi-million bank account. So, nag-accuse itong si former Senator Antonio Trillanes na meron daw hong multi-million bank account itong sila Duterte. Pero up to this moment guys, nakakapagtaka na hindi nila pinapakita ang kanilang salin. So, meaning, baka lang ha, ako'y nagtatanong na baka lamang ito ay totoo kasi kung hindi man totoo itong alleged ni Antonio Trillanes, dapat nagpakita sila ng salin. Pero up to this moment, yung huling pinakita lang nila na salin is yung 2017. Which is talaga nga namang, di ba, nagkakaroon ka ng critical thinking na, ay, noon sinasabihan nila si Trillanes na sinungaling pero ngayon parang literal na merong katotohanan. First example ko pa lamang yan guys ha. Ito, pangalawa. Pakita ko sa inyo. Sabi ho ni Trillanes, former President Rodrigo Roa Duterte, sabi niya, nobody stopping you from sending Philippine ship to Scarborough Shoal. Kasi tinatakot tayo ni former President Rodrigo Roa Duterte na if maglagay tayo ng barkong pandigma ng warship dyan sa West Philippine Sea ay gegerahin tayo ng China. So, di ba tinakot niya tayo sa ganung mechanism na huwag tayong pumalag kasi pag pumalag tayo, abay, gigirahin nila tayo. So, sino ba namang tao ang gusto ng gera? Di ba? So, natakot tayo doon. Pero nung si Pangulong Bongbong Marcos na yung naglagay ng barkong pandigma sa West Philippine Sea, meron bang nagawa ang mga Chinese? Di ba wala? Puro lang ngak-ngak. Pangalawang example ko pa lang yun ha. Ito, pangatlo. Si Trillanes, inakusahan niya itong si Paulo Duterte na smuggler daw ng shabu. Pero I do not know if it is really true or not kasi according to kay Las Cañas noong January 19, sinabi niya na itong si Paulo Duterte is the mastermind. Guys, mastermind in the smuggling of shabu in the port of Davao. But not only shabu, it contains also rice, cars, ukay-ukay, and sugar. But mostly yung rice. 'Di ba? So, connect the dots lang din natin yan guys ha. Connect the dots lang din natin yan. So, ang daming inano ni Trillanes noon na talagang pinagtawanan lang siya. And kasama na din dito yung tattoo. Pinagtawanan lang siya, but Las Cañas confirmed na totoo yung Chinese triad tattoo. That's why Pulong Duterte nung vice mayor pa lamang siya, he refused to ipakita yung yung back tattoo niya sa likod. So that's my realization na really na itong pinagtatawanan natin noon, sinasabihang sinungaling, 'di ba? Parang sinasabi ko sa isip ko na parang I feel guilty sometimes na tinatawag ko pang bubita itong si Trillanes. Pero later on, parang, di ba, nandito na din ako sa kanyang side. So, praying pa din na sana lumabas yung katotohanan. Kasi, in the terms of smuggling, kasi, di ba, hindi na yan related sa usapang ICC. So, I think the government should look into this scenario kasi smuggling to, hindi naman to related sa patayan, so hindi naman kabe na to hindi na to kabe ng ICC. So dapat yung government mismo yung tumingin
at mag-imbestiga dito kasi smuggling of rice, smuggling of cars, sugars, and the masasamang gamot. 'Di ba? Nakakaloka. But anyway, ito na nga. Going back dito sa ating topic, ito nakita ko na naman, may nag-send na naman sa akin. Kasi 'di ba guys, kaya nasabing sinungaling si Trillanes kasi si Trillanes daw ho ang nagbenta ng Sprati Island doon sa West Philippine Sea. 'Di ba sabi yan ni Digong? So yan din ho yung ko dati kay Trillanes kapag may mga banat si Trillanes kay Duterte, lagi kong sinasabi, huwag kayo maniniwala diyan, si Trillanes ngayon nagbenta ng ng Sprati Island sa mga Chinese eh. Pero guys, nung binasa ko tong balitang to, nung June 18 pa, 2017 pa lumabas, kasi kinasuhan nga ni Digong itong si Trillanes. Ito guys, Ombudsman Junks Treason, espionage case against ex-Pinoy at Trillanes. So, binasura na ho, matagal na hong binasura itong kaso na sinampa ni former President Rodrigo Roa Duterte dito kay Trillanes about dito sa siya daw ang nagbenta ng Sprati Island sa West Philippine Sea. At biglang napasok sa isip ko, senator lamang siya. How come na siya yung magbenta, di ba? Paano nangyari yon? Paano nagkaroon ng eksenang ganap na siya makakapagbenta ng isang lugar, di ba? Isang teritoryo ng bansang Pilipinas. So, doon ako nagkaroon ng madami question nung ako ay naging yung namulat na sa katotohanan. But anyway, ito na, going back sa ating topic na kasi medyo napahaba na ako sa aking intro. Kasi yan lamang guys ang pagpapatunay ko na lahat ng sinasabi nilang sinungaling daw noon si Trillanes, if you will connect the dots, talagang really, meron talagang something unusual na parang totoo. 'Di ba? So, dun pa nga lang sa accused ni Trillanes sa multi-million bank account, 'di ba? So, kung hindi man yung totoo, dapat naglabas sila ng SALN. Anyway, ito na nga. Sabi ni Trillanes, panoodin natin tong balitang to Kasi Trillanes sinamon niya si Paulo Duterte na ipakita ang kanyang tattoo. So, panoodin lang muna natin to. Ngayon, babalik tayo dun sa allegation ko na merong tattoo ng triad si Mr. Paulo Duterte. Inamin niya na meron siyang tattoo. Ngayon, tinatanong ako ng ebidensya. Ang ebidensya po ng membership ng triad ay yung tattoo mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing itong si Vice Mayor Duterte, pipicturean natin tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. Oh, no. Mr. Chairman, Diba? Guys no way. So, ayaw niya ngang ipakita. Anyway, pinilit pa siya dito ni Antonio Trillanes, pero nung time na to, ako'y tawang-tawa pa. Kasi nung napanood ko to, kasi hindi naman ako talaga fan ni Trillanes kasi nga 'di ba natanim sa utak ko na itong si Trillanes is liar person. So para na lang talaga siyang hangin na nonsense, 'di ba? Na parang binibigyan lang nila ng oras, 'di ba, para asarin. Pero ngayon parang nababaliktad na yung earth. Parang yung pinagtatawanan ko noon, siya na yung 'di ba, siya na yung nagiging boses natin ngayon. Anyway, ito pa. Mr. Chair, I'm sorry. Mr. Chair, no way. Okay. So, makita nyo, bakit kung wala naman yung tattoo na yan di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the Sergeant at Arms to accompany you. Kukuhanan lang sa likod. Bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode kung saang faction ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no, bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapa-find out dyan. Tama. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga. Ayaw mo talagang ipakita dahil baka may ma-decode nga. Ganon. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? Already answered. Mr. Chairman, dito naman sa ating committee, medyo liberal tayo kasi yung mga ganyang paulit-ulit na tanong sa korte, hindi pinapayagan, but dito ay liberal. Malay mo nyo, magbagong isip, Mr. Chairman. I just asked. It depends on the chairman. Yes.
Okay. Thank you. So, anyway, so maliwanag. Talagang ayaw mo. Kasi yun yung proof eh. Nahanapan ako ng proof. Andiyan dyan sa likod mo. At ando doon yung digits. Sacred digits. At kaya ayaw mo kasi pagka ibinigay ito sa DEA, madedecode kung saan ka. Okay, diba? Yun ho. Dati tawang-tawa pang ako dyan. Sabi ko, para namang tungtimang si Trillanes, ayaw nga, diba? So ngayon, parang it makes sense. Kasi, nung nagsalita si Las Cañas, out of curiosity na nag-interview sa kanya, ito yung sabi niya. Guys, kay Las Cañas, ano to ha? Kay Las Cañas interview. So, panoodin natin. Again, this is a point of curiosity, sir, no? Yeah. The use of tattoos. That is part of the criminal organization of the Davao Death Squad, the tattoos. Of the Davao Death Squad. So then you have tattoos as part of the Davao Death Squad. Yeah, except me. I don't have tattoos. But the Davao Death Squad is an organized criminal syndicate led by a public official by the name of Mayor Rodrigo Duterte, is sponsored by the city government. Okay, what about the so-called tattoos of the drug trial? Do they have that also? Yeah. Pulong Duterte. What about Pulong, sir? Pulong, I saw it. Very big tattoo. Because at the time, Pulong entered the Freemasonry. Okay. When you enter the Freemasonry, you are required to take your clothes. I see. So when I tasked Pulong to take out his clothes, he refused. But he said there was a triad tattoo on his back. I said, I can take care of it, do not worry. I am the worshipful master of these lads. I see. Yes. Davao Lads 149, Freemasonry. Again, this is not rumor. So you saw it yourself. I saw it myself. I see. So you and Pulong are brothers in Masonry. Brothers in Masonry. Okay. Diba? So, my God. How come na yung taong tinatawanan natin ngayon is one of the person na parang masasabi nating bayani na talaga namang totally mahirap talagang lumaban, guys, sa part ni Trillanes kasi yung presidente, tatay niya. So, 'di ba? Anong laban ng isang senator lamang? That's the reason why natalo si former Senator Antonio Trillanes nung nag-eleksyonan na dahil nga talagang tinanim ni Duterte na itong si Trillanes is a liar person. So ngayon, talagang napaisip din ako na parang I have a guilt sa may sarili ko, sa bandang part ko, 'di ba? Parang may guilty part din ako na bakit ko ba ito nilait noon? Kahit nga din itong si former Senator Leila de Lima, di ba? Lagi kong sinasabihan na Saba Queen. Pero she is a victim of the, failed drug campaign ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, para masabing seryoso, ang kampanya niya laban sa droga, ginamit niya si De Lima. So, si De Lima lang yung sinabi nilang malaking tao na nahuli. Which is, kung totoo man yun, bakit ngayon nakalaya si De Lima? Diba? Anyway, it's me again, guys, si Mima Alisha nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.